Meron kasing kumalat na balita. Ang balita is this. Nakakatawa tong balita na to. Promise. Nakakatawa tong balita na to. Kay Alice Go. Alice Go allegedly offered Lacson's pal 1 billion to help her. Tulungan daw siya. Papatulong si Alice Go. Kay Ping Lacson. Para saan? Nag-offer siya ng 1 billion para matulungan daw siya. Tulungan saan? Ganito. Ilapit daw siya sa first family. Magbabayad daw siya ng 1 billion pesos para mailapit siya, si Alice Go, sa first family. Kabitaan niyo na ba to? Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave, ang gagawin niyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay niyo yung bank account details niyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo pa yung promo code na Coach Jarrett sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyo pong unang padala. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. My goodness. The money is not in exchange for her escape but for her legal problems with PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, etc. to go away. So parang para mawala na yung mga problema ni Alice Go sa PAOK. Ngayon mga kochero, medyo nakakatawa to. Bakit? Kasi, di ba recently, etong si Topacio, naglalabas ng ganyan mga picture. Yan. Na si PBBM daw ay kasama yung mga pogo heads. Ayan, yung Tew yata, yung Tew. Ayan, yung Tew. Oo. Kasama daw. Ayan, nasa picture. Rainier Tew. Ayan. Si PBBM. Ayan. Diba? Kasama daw. So, parang ang lumalabas, mga kochero, ito yung resulta ng sinasabi na mayroon daw 1 billion pesos na inalok sa kaibigan ni Lacson para ilapit daw siya sa first family. Panood natin yung balita. Tinangkaw manong lumapit ni Alice Go sa unang pamilya o first family, lalo na kay Pangulong Marcos Jr., kaugnay po ito sa mga kinakaharap niyang anomalya o kontrobersya. Ayon kay dating Senador Panfilo Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader, ang inalok ni Alice Go ng 1 bilyong piso para ilakad siya sa pamilya Marcos. Laking pera nun At sa harap nito, nanawagan naman si dating Senador Lacson sa gobyerno na mas laliman pa ang gagawing investigasyon laban kay Go na itinuturing niyang espiya dahil sa mga koneksyon umano nito. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, nung panahong nagigipit na daw si Alice Go ay tinangka nitong humingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang kaibigan para mailapit siya sa Malacanang. Yan ay para hindi siya madiin sa mga kasong kinakaharap kaugnayan ng operasyon o illegal na operasyon ng mga pogo sa Banban sa Tarlac at sa Porac, Pampanga. Diyos ko. Ibinunyag ni dating Senador Ping Lacson na tinangka ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go na lumapit sa first family. Ayon kay Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader ang nilapitan ni Go at nakiusap na ilakad siya sa first family kabilang na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang common friend anyang nilapitan ni Go at nakiusap sa kanyang kaibigan trader noong panahong naiipit na siya at nagtatago na. Nag-alok anyang dating alkalde ng 1 bilyong piso kapalit ng tulong para makalapit siya sa pamilya Marcos. Nung una, hindi anya siya naniniwala pero naglabas ito ng ebidensya. Sabi ng senador, ito rin ang pinagbatayan niya sa panawagan sa gobyerno na liliman pa ang investigasyon laban kay Go na tinuturing niyang sinanay na foreign spy dahil sa mga koneksyon nito. The
mga testimonials din ng mga constituents niya, maganda yung kanyang pamamalakad sa Bamban. They really like Actually, her. Oo. Yes, kino-compare nga doon sa mga dating naging alkalde doon. Ibang-iba yung palakad niya kasi nga lahat ng yung nasa municipal coffers pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka sa interest ng kanyang mga kababayan, quote-unquote kababayan. So, kung gano'n ang kanyang palaka, ang district representative, naging congresswoman, at kung siya talagang spy, hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking opinion na pwede siya maging spy. Napakadelikado kasi pagka may Congress, may access ka na sa mga highly classified information, mga documents. Ang 1 bilyong piso anya hindi para sa kanyang pagtakas kundi plantahin ang kanyang gusot at posibleng kaso sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pero hindi anya ipinarating ng Filipino-Chinese trader ang mensahe. Apela ni Lacson sa intelligence community, isama siguro sa kanilang essential elements at laliman pa ang kanilang ginagawang background check. At dahil nandun ka, mataas na yung security clearance mo. So delikado yun. Kung nag-work na foreign government, medyo hindi sa national security natin kung gano'n na mangyayari. At hindi lang yun, baka mamaya dumating panahon, ito, far out na ito, pero hypothetically, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin na mameki ng dokumento para mahalal bilang punong bayan, baka dumating araw, ma-appoint pa siyang, alam maging senador pa, tapos ma-appoint ngayon na Defense Secretary o National Security, patay na tayo. Delikado. So ito yung sinasabi ko kanina na nag-alok daw allegedly ng 1 billion pesos si Alice Go para mailapit siya kala PBBM. Hindi pa tapos si interview, balikan natin yan. And mga kotsero, nakakatawa pa dito, yung 1 billion pesos na yon ay hindi para tulungan siyang makatakas. Kasi nakatakas na siya eh. Para saan yung 1 billion? Yung 1 billion ay para tulungan siya, si Alice Go, na malinis yung issues niya sa PAOK. What does that mean? Ibig sabihin mga kotsero, yung 1 billion allegedly, could be, yung padulas niya sa first family. Kasi wala namang ibang, diba? Wala namang ibang dahilan eh. Or probably, the 1 billion is just the foot in the door. Baka foot in the door lang yung yung tawag dito, yung sa itong sa sa first family. Baka iba pa yung offer kapag sa presidente na. Oo. Baka iba pa yung offer pag sa presidente na. Inoferan ni Alice Go yung kanyang contact na ilapit siya kay PBBM. Tapos, mga kotsero, itong most probably, itong si Alice Go ay meron pang ibang offer. Siguro, itatry niyang i-bribe si PBBM. Bakit? Kasi nga, ang goal ay mabura o maplansya yung kanyang problema dito sa PAOK. Yan ang kanyang, goal. Kailangan mabura yung problema sa PAOK. So yun ang issue ngayon dyan. Tuloy natin to. Naniniwala naman si Lacson na kung gagamitin ang mga bagong batas ng Anti-Money Laundering Council, maaring makonvict si Go at mga kasabwat nito ng hanggang 40 taong pagkakabilanggo. 40 years. Tapos yung vulnerability yung weakness ng ating system, hindi lamang sa yung sa banking system, hindi lamang doon, kundi yung sa PSA, Yes, how to become a Filipino citizen by Marami fraud. nakakakuha ng mga passport ng mga Chinese Filipino passport. Correct. So expose talaga yung weakness ng ating sistema rito. So dapat maging aral na ito sa ating mga institutions na dapat
lalong para patibayin nila yung mga security measures. Oo. Kasi pinaikutan na lang tayo ng lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Ibinunag naman ni Senador Jingo Estrada na isang Chinese national na boss ng mga Pogo ang tumulong kay Go at mga kapatid para makalabas ng bansa. Kasalukuyan ang nasa Taiwan ang naturang dayuhan na may hawak na 5 iba't ibang uri ng pasaporte. Grabe. Ito rin ang business partner ni Alice Go batay sa mga Lakas dokumento magtago. na nakuha ng PAOK sa ni-raid na Pogo Hub sa Banban Tarlac. Nang tanungin ko ang Chinese national na si Wang Ziyang ang tinutukoy ni Estrada, sabi ng senador, malamang. Pero bahala na raw ang chairman ng komite na nag-iimbestiga kung isa sa publiko ang pangalan ng dayuhan. If you remember, ang sabi ni Alice Go, yun daw nag-facilitate nung kanyang pagtakas, sinabihan daw niya ng hindi magandang salita. So I asked her, kung sinabihan mo siya ng hindi magandang salita, bakit siya nagpatakas sa'yo? Ba't siya nagpahiram ng yate sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinaka si Alice Go papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. Alex, hinihimok ni Senator Ping Lacson at ang iba pang mga mambabatas ang mga otoridad na tignan ang lahat ng mga Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Yan ay baka daw napasok na rin tayo ng iba pang katulad ni Alice Go, lalo't lumilitaw sa mga investigasyon na aabot sa mahigit 1,000 ang mga Chinese nationals na nakakuha ng mga pasaporte at iba pang identification na lehitimo dito sa Pilipinas gamit ang mga pekeng dokumento. Alex. Okay, mayan na batid natin na hindi matatawaran itong credentials ni Senador Lacson at siya'y dati ring PNP chief. Handa ba niyang dalhin sa Senado o ibigay sa Senado itong sinasabi niyang informant niya para naman magbigay linaw pa, para maungkat pa kung ano itong kanyang mga binabanggit? Alex, kung papayag yung mga senador, pero ang sinasabi niya kanina, yung paglilinaw natin, yung Filipino-Chinese trader na kaibigan niya ang kinausap at meron pang isang kaibigan na Chinese national din o Filipino-Chinese na nilapitan. Yun daw yung nasa tinatawag na inner circle at nakakapasok o nakakausap mismo ang unang pamilya, kaya dun siya humihingi ng tulong. Pero yung impormasyon na yan ay ipapaubayan niya sa mga senador kung gagamitin sa mga susunod na investigasyon. Pero as we speak, Mean, wala pang reaksyon mula sa komite ni Senadora Ontiveros at maging sa ilang mga senador dyan ukol dito? Wala pa, Alex, pero ang susunod na pagdinig tungkol kay Alice Go ay itinakda na sa Martes. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corvera. Mata natin, dyan sa Senado. Maraming... Yun. So mga kochero, it seems, kung may attempt to bribe, kasi hindi naman government official yung kausap ni Lacson eh. Kung merong attempt na magpalapit si Alice Go sa presidente natin ngayon para lang malinis. Oo, para lang malinis yung kanyang issue sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Posible rin kaya na ginawa yan ni Alice Go noon sa isang presidente para maipatayo niya yung kanyang mga pogo? Ulitin ko lang yung tanong ha. Kasi obviously mga kochero, tinanggihan ng presidente yung offer na ganyan. Obviously, actually, tinanggihan pa nga raw, hindi nga raw inilapit nung Chinese na kausap, o Phil Chinese trader na kausap ni Lacson. Inofera ng 1 billion pesos para lang ilapit siya sa presidente, no? Tindi. Tinanggihan siya. So, hindi siya na ngayon nakalapit sa presidente.
Posible rin kaya na may mga binayaran din siyang mga opisyal, sabihin natin presidente, para makapagpatayo siya ng Pogo Hub niya sa Porac at sa Bamban. At least ngayon, mga kutsero, meron tayong ballpark figure. So, ang offeran pala, mga kutsero, ay nasa 1 billion pesos. Mahina. Mahina ang 1 billion pesos. So, ganun pala ang offer. May ganito rin kayang naganap dito? Nagkapalitan kaya ng 1 billion dyan? Uy, walaw. Nagkapalitan din kaya ng 1 billion dyan? Wala akong sinasabing tumanggap si Digong na 1 billion. Wala. Wala akong sinasabi. Sabi pa nga ni Bongo, dinadamay niyo naman ang mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nadadamay siya sa kalokohan mo sa Pogo, sabi niya kay Alice Go. Ang akin lang, hindi ko sinasabing tumanggap si Digong. Ang sinasabi ko lang, ay may ganitong kalakaran si Alice Go. May ganyan siyang diskarte. Para makuha niya yung gusto niya, magbabribe siya. Mangbabribe siya. Oo. Para makuha niya yung gusto niya. Para makuha niya yung paglilinis ng pangalan niya sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK, may magbabayad daw siya ng 1 billion pesos para linisin yung kanyang kaso. 1 billion pesos, guys. Eh, nung nagpatayo kaya siya ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at sa Porac, Pampanga, magkano kaya ang nai-offer? Kanino kaya siya lumapit? Bingo kaya? Bingo kaya yun? Kanino kaya siya lumapit, no? It just so happens, mga kotsero, na yung isang dating opisyal ng Duterte administration ay nakitaan ng mga dokumento sa isang Pogo Hub. Bingo! 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 At alam din natin, mga kotsero, alam din natin na maraming isa lang, di pa marami. Isa lang ang pagdadaanan mo para makatawid doon sa Holy of Holies. Oh. Isa lang yung dadaanan mo. Bingo talaga. Mukhang bingo, guys. Hindi ako naniniwalang 1 billion lang yun. Kasi itong 1 billion na to, panglinis lang ng pangalan niya sa PAOK. Di 1 billion. Buti hindi nakarating. At kung mailalapit man kay PBBM yan, malamang sa malamang, tatanggihan yan ni PBBM. Tanggihan niya yan. 1 billion? Goodness. Laki-laki ng pera ng Marcoses eh. 1 billion? Come on. Maliit yan. Isusugal ni PBBM yung reputasyon niya for 1 billion pesos? Eh baka yan lang ang laman ng bank account niya eh. Baka yan lang yung pang-expense account niya eh. 1 billion. Kasi yung iba, yung iba, alam natin na namigay ng 51 billion. So malamang sa malamang, yung iba, may posibilidad. Malamang lang naman. Malamang lang. Wala tayong sinasabing ginawa. Ang sinasabi lang natin, pinaglalaroan lang natin itong topic ni Alice Go and the 1 billion pesos bribe. Just connect the dots. Connect the dots. Wow, just connect the dots. The proof is right there. Andyan lang ang ebidensya. Hindi nyo na kailangan mag-isip.
You can just connect the dots. Walang mawawala sa inyo. If you connect the dots. Ganun talaga. So si Alice Go, handa siyang magbayad ng 1 billion pesos para linisin ang pangalan niya sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Para magawa yun, magbabayad siya ng 1 billion pesos para mailapit siya sa first family. Na hindi nakarating. Hindi siya umabot eh. Hindi siya umabot sa first family. Pero nagkaroon siya ng Pogo. Nagkaroon siya ng Pogo Hub na nagkakahalaga ng 6 billion pesos. Hindi mo naman may ipapasok yun ng basta-basta. Yung ganong kalaking halaga. May nag-facilitate nun. Guys. Oo. So, yung nag-facilitate nun, mga kotsero, malamang sa malamang, very, very, very influential. Kasi makokontrol niya si AMLAC. Kontrolado niya si AMLAC. Nakalusot eh. Nakalusot? Ibig sabihin, napanood niyo ba yung hearing na isang beses? Balik natin yung picture ni Alice Go. Napanood niyo ba yung hearing na isang beses? 5 billion ang pumasok sa bank account ni Alice Go. 5 billion or 4 billion, either of the two. Basta ganun. Mga kotsero. How do you do that without being noticed by the Anti-Money Laundering Council? Paano mo nailusot yun nang hindi ka napapansin ng Anti-Money Laundering Council? Oh. Diba? Deposit sa isang bangko? 6 billion, 4 billion, 5 billion pesos? Hindi na i-flag sa Anti-Money Laundering Council? Ibig sabihin nun, may nag-impluwensya kay AMLAC. Yan din ang tanong ni Joel Villanueva eh. Ay, hindi. Yan palang tanong ni Gatchalian. Yan ang kanyang tanong sa Senate hearing. Paano mo na i-deposito to? Bilyon-bilyong halaga ng pera. Nang hindi na-raise, na-flag sa Anti-Money Laundering Council. Ang galing. Think about it, mga kotsero. Think about it. Kasi yun ang pinang-construct ng Pogo Hub. 2019 sila nag-umpisa mag-construct ng Pogo Hub. Nasa hearing yan kahapon or nung isang araw. Sino kayo nag-impluwensya? Sa AMLAC. Hindi natin alam. We can only state, theories, conjectures, etc., etc. Pero may question mark talaga, guys. Napakalaking question mark. Mga kotsero, million nga lang ang hirap mag-transfer eh. Million. Daming hinihingi. Maski sarili mong pera, ang hirap withdrawin eh. 200, 300,000, hirap ka pang i-withdraw yan eh. Ang hirap ka mag-withdraw ng sarili mong pera. Tapos, bilyon-bilyong halaga ang naipasok mo sa bangko, walang na-flag. Somebody influenced the system. Obvious. Connect the dots na lang, mga kotsero. Just connect the dots. Use your common sense. Use your logic. Connect the dots. Alam na. So mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulito ang pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?